Hello everyone and hello Aquarius. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo para sa inyong general reading, relationship reading, and additional advice cards na gustong iparating sa inyo ng universe. Sa channel na to, goal natin ang magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang ang hiling natin para mas mapalawak natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Aquarius, you have the Hangman in your past. Dumaan ka sa phase na parang stuck ka o walang nangyayari. Siguro feeling mo nung nakaraang mga buwan kahit anong pilit, laging may delay o kailangan mong mag-sacrifice para sa ibang tao. Para kang nakabitin at naghihintay lang kung kailan gagalaw ang mundo. Pero ang totoo, kailangan mo yung pause na yun. Binigyan ka niyan ng bagong perspective, yung mga bagay na dati akala mo sobrang importante, biglang nag-iba ang tingin mo nung tumigil ka sandali. Hindi siya sayang na oras, preparation phase mo yan. Ngayon, bit-bit mo pa rin yung pagod mula sa paghihintay na yan, parang nasanay ka na laging on hold ang buhay mo. Pero tapos na yung phase na yon, kaya huwag mong dalhin yung pakiramdam na wala kang control sa mga nangyayari. You have the Nine of Wands in your present. Ito ka ngayon, pagod na pagod pero nakatayo pa rin. Ang Nine of Wands card ay card ng pagiging defensive. Feeling mo kasi anumang oras may darating na namang problema, kaya naka-on guard ka lagi. Konti na lang bibigay na ang katawan o isip mo sa sobrang pagod. Huwag kang mag-alala. Malapit ka na sa finish line. Yung mga hamon na hinaharap mo ngayon, last stretch na lang yan bago ang big change. Kaya lang ang hirap sa'yo, ayaw mong magtiwala sa iba kaya't lahat ng bigat ikaw ang pumapasan. Relax ka lang ng konti. Hindi mo kailangang makipaggera araw-araw. Yung paranoia mo na baka may sumahabog na naman na issue, yan ang lalong nagpapatanda sa'yo. Huminga ka muna dahil safe ka naman sa ngayon. And your next card is the Ace of Pentacles as your potential energy. May darating na bagong opportunity pagdating sa pera, career o stable na simula. Ang Ace of Pentacles ay parang regalong ginto na nilapag sa harap mo. Pwedeng bagong trabaho ito, side hustle o isang idea na talagang may potential kumita ng malaki. Ito yung bunga ng pagtitiis mo nung nakaraan. Real talk. Kailangan mo itong hawakan ng maayos. Hindi ito drawing lang. Physical at material na blessing ito na pwedeng magpabago ng routine mo ngayong March. Kaya lang energy pa lang ito. Ibig sabihin, kailangan mo siyang i-grab. Huwag mong hayaang dumaan lang siya dahil busy ka sa pagbabantay ng mga iniisip mong problema. Buksan mo ang palad mo para sa bagong simulang ito. You have the Four of Wands reverse in your advice. Ang advice sa'yo, Aquarius, gising na. Gising na, Aquarius. Masyado ka nang matagal nagmumuni-muni o nagpapahinga sa isip mo. Kapag reverse ang card na ito, ibig sabihin kailangan mo nang bumalik sa mundo. Tapos na ang period ng soul searching o pag-iwas sa gulo. Huwag mo nang i-procrastinate ang mga desisyon mo kung may nararamdaman kang burnout. Huwag mong idaan sa pagtulog lang. Harapin mo kung ano ang root cause. Kailangan mo ng active recovery, hindi yung hihiga ka lang pero ang utak mo naman ay takbo ng takbo. Move your body and take action. Ang cure sa pagod mo ngayon ay hindi na isolation, kundi ang paggawa ng mga maliliit na steps para matapos na ang pending mo. Get out of your head and start doing. You have the Ten of Cups reverse as your potential outcome. Aquarius, kung hindi mo aayusin ang pagbalanse sa pagod mo, pwedeng magkaroon ng lamat sa relationship o sa home life mo. Ang Ten of Cups reverse ay babala na baka ma-achieve mo yung mga material success pero wala ka namang peace of mind o hindi mo naman ma-enjoy kasama ang mga mahal mo sa buhay. Minsan kasi dahil sa sobrang focus natin sa survival mode, nakakalimutan natin ang mga tao sa paligid natin.
baka magkaroon ng tampuhan o feeling of disconnection sa pamilya o partner mo kasi parang wala ka sa sarili mo kahit nandoon ka. Iwasan mong maging perfect ang tingin sa labas pero gulong-gulo naman sa loob. Ang tunay na happiness ay hindi lang sa pera o career, kundi sa maayos na samahan. Ayusin mo ang internal vibe mo para hindi madamay ang mga taong nagmamahal sa'yo. Pagdating naman sa relationships, kaibigan, katrabaho o kapamilya, diretsahan tayo, mukhang may magandang posisyon ka pero may kailangan kang protektahan. You have the Ace of Pentacles in your past. Nagsimula ang relasyon na ito sa isang solid na foundation. Siguro naging magkatrabaho kayo sa isang project na nag-succeed o kaya naman ay may pabor na ginawa ang isa sa inyo na naging simula ng tiwala. May investment na nangyari dito. Hindi lang basta salita kundi may ginawang concrete action. Dahil sa Ace of Pentacles, naging kampante ka na safe itong taong ito. Feeling mo noon, jackpot ka kasi bihira makahanap ng ganyang klase ng connection na may sense at may pakinabang sa buhay mo. Hindi ito drama-dramahan lang. Talagang may substance ang pinagsamahan nyo. Pero dahil sa past na ito, ang ibig sabihin lang ay tapos na yung honeymoon phase ng partnership nyo. Yung initial na excitement at yung pagiging bago ng bonding nyo ay lumipas na. Nakaset na ang stage at ngayon ay nasa main act na kayo. You have the world in your present. Sa ngayon, masasabing nating complete at successful ang vibe nyo. Nakarating na kayo sa isang point na kilalang kilala nyo na ang isa't isa at nakakuha nyo na rin ang rhythm ninyo. Kung sa trabaho ito, para kayong well-oiled machine. Kung sa tropa naman, kayo yung laging magkakasundo at sa lahat ng plano. The world card ay ang accomplishment. Ibig sabihin wala ka nang masyadong hinahanap pa sa relasyong ito dahil full circle na kayo. Na-achieve nyo na yung goal ninyo. Maging close, maging effective na partners o magkaroon ng peace of mind sa isa't isa. Ramdam mo ang fulfillment ngayon. Parang feeling mo ito na yon. Wala na kaming kailangang patunayan. Pero tandaan mo, kapag nasa peak ka na, ang challenge naman ay kung paano mo ito i-maintain nang hindi nagiging stagnant or boring. In your potential energy, you have the Six of Wands. Aquarius, ang nakikita kong energy na papasok ay recognition at victory. Sa darating na mga araw o linggo, pwedeng kayong dalawa o ikaw dahil sa tulong nila ay mapapansin ng ibang tao. Magkakaroon kayo ng moment na parang kayo ang star o ang goal sa paningin ng iba. Sobrang positive nito kasi ibig sabihin nagbubunga ang teamwork ninyo. Pwedeng ma-promote kayo o kaya naman ay maging inspirasyon ang samahan nyo sa iba't ibang tao sa paligid nyo. May feeling ng pagiging proud na kasama mo ang taong ito. Expect mo na magiging smooth sailing ang mga plano nyo. Maganda ang image nyo as a duo or group. Basta ituloy nyo lang ang pag-support sa isa't isa. Siguradong marami ang clap back at palakpak na ang matatanggap nyo mula sa ibang tao. You have the Seven of Wands as your advice. Ito ang advice. Panindigan mo ang boundaries mo. Kahit okay kayo, may mga external factors sa ibang tao na pwedeng sumawsaw o kumontra sa inyo. Huwag kang papayag na basta-basta na lang kayong diktahan o pakialaman ng iba dahil sa inggit or competition. Kailangan mong maging matapang sa pag-defend ng posisyon nyo. Huwag ka nang maging yes man sa lahat ng paligid nyo. Kung alam mong tama ang ginagawa nyo sa relasyon o trabahong ito, ipaglaban mo yan kahit feeling mo ay marami kayong bashers or kritiko. Huwag kang mapapagod mag-explain o mag-set ng rules. Ang Seven of Wands ay reminder na ang magagandang bagay ay kailangan pinoprotektahan. Stand your ground at huwag mong hayaan na may sisira sa momentum na na-build nyo. You have the Temperance as your potential outcome. Kung susundin mo ang advice, ang outcome nyo ay balance at patience. Aquarius, magiging sobrang chill at stable ang samahan nyo. Hindi na kayo basta-basta mabubuwag ng kahit anong gulo kasi alam nyo na kung paano i-blend ang
magkaibang ugali nyo ng walang away. Ang temperance ay tungkol sa middle ground. Ibig sabihin kahit may mga pagsubok, matututo kayong mag-adjust para sa isa't isa nang hindi nawawala ang sarili nyo. Magiging long-term at healthy ang setup dahil walang lamangan, pure give and take lang. Magkakaroon kayo ng inner peace. Hindi nyo na kailangan magmadali o mag-compete sa isa't isa. Sa huli, magiging maayos ang lahat dahil ang connection nyo ay dumaan sa apoy pero lumabas na mas matatag at mas kalmado. Punta na tayo sa advice cards. Bago tayo magsimula, kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag nyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Your first advice card is partnership. Aquarius, sa gitna ng pagod at pagiging defensive, kailangan mong tandaan na hindi mo kailangang gawin lahat mag-isa. Ang card na ito ay sign na may darating na tulong. Pwedeng tao na may skills o resources na wala ka. Sign ng strength ang paghingi ng tulong, hindi weakness. Minsan ang sagot sa prayers mo ay dadaan sa ibang tao. Kaya buksan mo ang pinto mo para sa kanila. Career man or personal, mas gagaan ang buhay kapag hinayaan mong may katuwang ka. Aquarius, your next advice card is health. May kinalaman ito sa burnout na nakita natin kanina. Maging mabait ka sa sarili mo at sa katawan mo, lalo na kung feeling mo ay nade-drain ka na. Tanggapin mo kung ano ang limitasyon ng physical body mo ngayon. Huwag mo itong ituring na kalaban or pabigat. Isipin mo na ang katawan mo ay isang sacred form na ginagawa ang lahat para suportahan ka. Kapag inalagaan mo ang kalusugan mo, mas magiging maayos ang focus mo sa mga opportunities na darating. Your next advice card is body. Dugtong ito sa health advice. Kailangan mong matutunan kung paano mahalin at alagaan ng husto ang katawan mo as it is. Aquarius, huwag kang masyadong ma-pressure na maging perfect. Ang mahalaga ay maging loving ally ka ng sarili mo. Kung kailangan mong kumain ng tama o matulog ng mas mahaba, gawin mo. Ang pag-accept sa sarili mong physical state ay isang milagro na magbibigay sa iyo ng mas maraming energy para harapin ang March. Aquarius, your next advice card is patience. Dito papasok yung stillness. Kung feeling mo ay masyadong mabilis ang paligid, kailangan mong humanap ng oras na mapag-isa, lalo na sa nature. Ang pasensya ay magbubunga ng rewards kaya huwag kang magmadali sa mga desisyon mo. Mag-step back ka muna para mahanap ang balance. Kapag kalmado ang isip mo, mas magiging confident ka na maglakad papunta sa totoong purpose mo nang hindi ka natataranta. Your next advice card is treasure your loved ones. Balik tayo sa warning natin kanina tungkol sa relasyon. Huwag mong kalimutang mahalin ng malalim ang mga tao sa paligid mo. Sa gitna ng pagkahabol sa career or success, sila ang tunay na kayamanan mo. Huwag mong hayaang maging distraction lang sila. Gawin mo silang priority. Ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa kanila ngayon ay magliligtas sa iyo sa lungkot o disconnection na pwedeng mangyari sa future. Your crystal advice card is Peridot, Life Lessons. Kung napapansin mo na paulit-ulit na lang yung mga problema o negative pattern sa buhay mo, ito na ang chance para putulin yon. Imbes na mainis, itanong mo, ano ba ang lesson dito? Kapag nakuha mo ang blessing at lesson sa likod ng bawat hirap, doon ka palang tuluyang makaka-move on. Gawin mo itong enlightenment para hindi mo na maulit yung mga pagkakamali sa past at maging mas maayos ang takbo ng 2026 mo. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.